Dahil sa pambablackmail ng kanyang stepmother, napilitan si Camille na paibigin ang eredero ng Acosta Farms. Ngunit nang isinasagawanan niya iyon ay may sumingit na maling lalaki. Pumalpak ang kanilang plano. Galit na galit ang kanyang madrasta. Dahil doon, inalis na nito sa kanya ang pagkakataong makitang muli ang isang napakahalagang tao sa buhay niya. Ngunit nang i-anunsyo ng singiterong si Franco na pakakasalan siya nito, biglang nagbunyi ang kanyang puso. Dahil kahit naman hindi ito ang prinsipe ng mga Acosta, mukha naman itong prinsipe sa lahat ng anggulo. Ang hindi niya alam, may iba pala itong agenda sa ginagawang pagboboluntaryong panagutan siya. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, ganyan din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pinuno ni Camille ng hangin ang kanyang puso sa paglanghap niyon. Nanuot sa ilong niya ang amoy ng katatabas lamang na damo sa paligid ng villa. Pinaraanan ng hardinero ng grass cutter ang malawak na parang nakatapat ng lawn sa harapan niya. Ngunit hindi pa nito nahahakot ang pinaglinisan. Tahimik ang paligid ng mga sandaling iyon. Katatapos palang magtanghalian at ang lahat, maliban lang marahil sa kanya, ay kasalukuyang nagsisyesta. Hindi siya makaidlip kaya minabuti niyang magpalipas na lamang ng oras sa balkonahe ng villa. Gustong-gusto ninyang umuwi sa kanila, ngunit oras pa ng trabaho. Ngayon ang birthday ng namayapan niyang ama at hindi siya nakadalaw sa puntod nito kaninang umaga. Plano niyang dumaan muna sa flower farm nila mamaya bago siya magpunta sa Memorial Park na pinaglibingan dito. May intindihan naman siguro siya ng madrasta niyang si Maricar kahit gabihin siya sa pag-uwi. Isinampa niya ang pang-upo sa pasamano ng barandilya at sumandal sa poste niyon. Maaliwalas ang kalangitan. Kasimpayapa iyon ng kanyang pananatili sa Acosta Farms sa nakalipas na 1 taon bilang assistant. Subalit napuna niya ang bahagyang pagkapal ng mga ulap malapit sa kanluran. Malamang na umulan mamayang gabi. Normal na ang ganoon sa bukid nun. Likas na malamig ang klima roon at maulan kung minsan. Angkop iyon sa pag-aalaga ng hayop, kaya nga ang pangunahing pinagkakakitaan ng farm ay livestock breeding. May kalahating oras na siya roon nang lapitan siya ni Marcelo Acosta. Ito ang may-ari at nagpapatakbo ng Acosta Farms. Camille, ihanda mo ang mga papeles ng account ni Mr. Flores. Pupunta kami ni Melvin sa San Agustin. Wika nitong ang tinutukoy ay ang kanang kamay nito. Opo, tito. Tumindig na siya upang bumaba sa study. Pagkaalis namin, kung wala ka nang gagawin, maaari ka nang umuwi. Nasabi na sa akin ni mama na nabanggit mo sa kanyang birthday ngayon ng papa mo. Nagpapasalamat siyang ngumiti sa lampas 50 anyos niyang amo. Magkasing edad ito at ang papa niya. Ayon dito ay kabarkada raw ito ng kanyang ama noong araw. Kaya naman, dama niya na parang anak din siya kung tratuhin ito. Siya man ay parang ama na rin kung ituring ito. Birthday nga po ng papa. Dadaan po ako mamaya sa Memorial Park. Salamat po, tito. Nginitian siya nito. Mataman siyang pinagmasdan pagkatapos. Dalagang dalaga ka na, iha. Kung nabubuhay lang si Levi, hindi mo na kailangan pa magtrabaho sa ibang tao. Nabahiran ng lungkot ang kanyang ngiti. Hindi ko naman po kayo tinuturing na ibang tao. Alam ko, iha. Kaya nga gusto kong magsabi ka sa akin ng totoo. Talaga bang hindi ka sinasaktan ni Maricar? Naku, hindi po. Sunod-sunod siyang umiling. Strikta lang po siya sa akin pero hindi niya naman po ako sinasaktan. Tinitigan siya nito sa mga mata na tila inaalam kung nagsasabi siya ng totoo. Bueno, mabuti kung ganun. Mabait ka namang bata. Sayang at iisa lang ang nabuhay kong anak. Kung hindi sana nawala ang mag-ina ko noon,
Baka dalaga na rin ang anak naming iyon ngayon. Ito naman ang lumungkot ang mga mata. Lumisan sa panganganak ang asawa nito matapos magsilang ng isang stillborn na babae. Sana, maisip nang bumalik dito ni David. Napakatagal na niyang wala. Hindi ka pa nga siguro nag-aaral noon. Hindi na nga niya natatandaan ang anak nito. Alam niyang pinalayas nito ang nag-iisang anak na lalaki noong 15 anyos pa lamang iyon. Ayon na rin sa kwento ng ina nitong si Lola Linda. Nagloko raw iyon sa pag-aaral at nalulong sa masamang bisyo. Mula noon ay hindi na iyon tumuntong sa bukid nun. May balita na po ba kayo sa kanya? Usisa niya kahit nag-aalangan. Oo, matagal na nasa Manila si David. Kamag-anak din namin ang tinirhan niya bago siya kumuha ng sariling bahay. Malungkot itong ngumiti. Nagkita kami noong huli akong lumuwas. Mabuti nga at natutong magsikap ang isang yun. At least, nalaman kong nakatapos siya ng pag-aaral kahit sinabi niya sa akin hindi na raw siya babalik dito. Hindi naman po siguro niya pangangatawanan yun. Baka isang araw, kapag nakapag-isip-isip siya, dalawin din po niya kayo rito. Hinaplos siya nito sa ulo. Magdilang anghel ka sana, Camille. 2:00 pa lamang ay nakalabas na si Camille ng bakuran ng villa. Nagpahatid siya sakay ng isang tricycle patungo sa kanilang flower farm na pinangangasiwaan ng kanyang madrasta. Mas gusto sana niyang doon magtrabaho nang makapagtapos siya sa kolehiyo. Kaya lamang ay hindi nagustuhan ng kanyang madrasta ang ideyang iyon. Ito mismo ang kumausap kay Don Marcelo Acosta upang tanggapin siya bilang sekretarya sa Acosta Farm. Naisip pa lamang niyang ayaw marahil ng kanyang madrasta na mapakialaman ito sa pagpapatakbo sa flower farm. Maaari na lamang siyang mangarap. Iyon ang hindi madodomina ng kanyang madrasta. Kaya nga kahit paunti-unti, nag-iipon siya ng pera. Kahangalan sigurong masasabi na sa pamamagitan ng perang kanyang maiipon, nangangarap siyang magkaroon ng sariling flower farm balang araw. Kahit pa nga sa liit ng kanyang sweldo, baka may apo na siya sa tuhod, ay hindi pa rin siya nakakaipon ng sapat para sa kanyang pangarap. Wala pang 15 minuto ang natatakbo nila ay natanaw na niya ang karatula ng Levi's Garden. Nakatirik iyon sa 4 na ektaryang lawak ng lupa sa gawing silangan ng Sumilaw. Ngunit 2 ektarya lamang ang may tanim. Ayaw kasing mag-expand ang kanyang madrasta dahil wala raw silang puhunan at wala ring bagong kliyente. Kung siya ang magpapatakbo ng kanilang negosyo, natitiyak niyang 2 lamang ang kauuwian niyon. Ang mabankrupt o kaya ay umunlad iyon ng sobra. Dahil siguradong hindi siya papayag na may matitira doong nakatiwangwang na lupa. She would surely utilize every available patch of land. Kahit pa may maging kliyente sila o wala. Pinara niya ang driver bago ito inabutan ng pamasahe. Itinabi naman nito ang tricycle. Hindi pa siya nakakaibis ay nakita niyang lumalabas mula sa gate ng flower farm ang kanyang madrasta sakay ng kanilang utility van. Hindi na niya kinuha ang sukli sa tricycle driver. Mabilis niyang nilapitan ang tita Maricar niya. Tita, kukuha po ako ng bulaklak para sa puntod ni Daddy. Tumigil ang van sa tabi niya. Anong ginagawa mo rito? Maaga pa. Galit nitong sita sa kanya imbis na pansinin ang hinihingi niya. Kahit kasama siya nito sa nagmamay-ari sa flower farm, nais ng kanyang madrasta na alam nito ang lahat ng kinukuha niya roon, ultimo 1 piraso ng paborito niyang rosas. Maaga po akong pinauwi ni Tito Marcelo. Pumunta sila ni Mang Melvin sa San Agustin. Ipakita mo kay Aileen ang kukunin mong bulaklak. Tukoy nito sa kapatid nitong assistant sa flower farm. Opo, tita. Pagkuway, pinausad na nito ang van. Natanaw siya ng 2 tauhan doon na kaagad niyang kinawayan. Nakipagbatian din ang mga ito sa kanya. Kaagad na siyang pumunta sa greenhouse ng mga dilaw na chrysanthemum.
Ang gaganda niyo naman. Masaya niyang bati sa napakaraming bulaklak na para bang nakakapagsalita rin ang mga iyon. Natatandaan niyang mahilig mag-alaga ang kanyang ama ng mga dilaw na bulaklak. Pumitas siya ng 8 piraso ng pinakamalalaki roon. Pagkatapos, pumunta na siya sa maliit na opisina ng Levi's Garden. Naabutan niyang kumakain ng butter cookies si Tita Eileen. Kaharap nito ang lata ng cookies at may katabi iyong pitsel ng pineapple juice na nangangalahati na ang laman. "Hi, Tita Eileen!" Bati niya sa may katabaang babae. Kabaliktaran ito ng kanyang madrasta na sa kabila ng pagiging middle-aged ay nananatiling slim. "Namitas na ako ng mga bulaklak. Ipakita ko raw sa'yo," sabi ni Tita Maricar. "Okay, iha. Halika, join me. Kumuha ka na lang ng baso riyan sa likod." Tukoy nito sa munting kusina roon. Sumunod naman siya. Noon lamang niya naalalang hindi pa pala siya nagmemeryenda. "Bakit yan lang snack nyo, tita?" Puna niya sa pagkaing nasa harap nito habang sinasalin ng juice ang basong kinuha niya. Mabait ito sa kanya kapag hindi nakaharap ang kanyang madrasta. Ngunit kapag pinagagalitan siya ng Tita Maricar niya at naroon ito, daig pa niya si Cinderella na may 2 terror na stepmother. "Nagda-diet ako?" Sagot nito. "May nagda-diet bang butter cookies ang kinakain?" Saan po pupunta si Tita Maricar? Sa halip ay tanong na lamang niya. "Sa San Vicente, baka gabi na yun dumating kaya maaga kang umuwi. Walang magluluto sa inyo." Gusto niyang sabihin dito na kahit naman nasa bahay ang kanyang madrasta ay siya pa rin ang inaasahan nitong magluto. "Tutuloy ka pa niyan sa Memorial Park, hindi ba?" "Opo. Nagpunta na po ba ron si Tita Maricar?" "Kailan mo ba nakitang dumalaw sa puntod ng ama mo ang isang iyon?" Pakutyang turan nito. Nahuhulaanan niya iyon, ngunit hindi pa rin niya maalis sa sarili na umasa. Mula nang mawala ang kanyang ama, 9 taon na ang nakararaan, ay miminsan pa lamang dumalaw sa puntod niyon ang kanyang madrasta, at iyon ay noon lamang magbabangluksa ito. Mahal na mahal niya ang kanyang ama. Kahit madalas siyang pagselosa ng stepmother niya, hindi nagbabago ang pagtitinginan nilang mag-ama. Tuwing napapagalitan siya ng kanyang madrasta, laging sinasabi sa kanya ng papa niya na darating daw ang araw na liligaya rin siya. Sisiguruhin daw nito iyon kahit na masaktan pa ito. Ngunit hanggang ngayon, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig nitong ipakahulugan doon. Hindi siya nagtagal sa flower farm. Mula roon ay nilakad na lamang niya ang may 1 kilometrong layo ng sementeryo na pinaglibingan ng kanyang ama. Pagdating niya sa pakay na puntod, ay nakita niyang may isang basket na roon ng mga marigold chrysanthemum na may magandang flower arrangement. Napangiti siya. Pagkaraan ng 8 taon ay ngayon lamang naisip ng kanyang madrasta na alayan ng bulaklak ang puntod ng kanyang ama. At hindi pa basta bulaklak lang ang dala nito. Iyon ang mga bulaklak na pinakapaboritong alagaan noon ng kanyang ama. Nagkamali lang siguro si Tita Eileen, naisip niya. Hindi siguro nito napansin na dumaan sa sementeryo ang kanyang madrasta. Itinabi niya sa basket ang 5 sa mga dala niyang bulaklak bago siya sumalampak ng upo sa damuhan. Malinis at well-tended ang puntod dahil sa pag-aalaga niya. Hindi lumilipas ang 1 linggo na hindi niya iyon pinupuntahan. Sagrado ang lugar na iyon para sa kanya. Doon lamang kasi siya nakakasumpong ng kapanatagan ng loob na para bang nasa teritoryo siya ng mga kakampi. Doon, malaya niyang nababalikan sa alaala ang masasayang araw nila ng namayapa niyang ama. Papalubog na ang araw nang umalis siya ng Memorial Park. Kung todo naka-apron pa si Camille nang pagbuksan ang makulit na nagdo-doorbell sa kanila. "Susmi naman, Joy, akala ko kung sino ka nang hindi makapaghintay na mapagbuksan ng pinto." Aniya sa kanyang best friend na noon ay akma na namang didiinan ang button ng doorbell.
Lumarawan ang relief sa anyo nito. Thank God! Akala ko kung napano ka na. Napapakunot noong niluwangan niya ang pagkakabukas ng pinto upang makapasok ito. Bakit? Kanina pa po ako text ng text sa'yo pero hindi ka naman nagre-reply. Tumawag pa nga ako bago ako pumunta rito pero hindi mo na naman sinasagot. Sino ba naman ang hindi mag-aalala nun? Napangiti si Camille. Kung minsan talaga may pagkapanikera ang kaibigan niyang ito. Sorry, nakalimutan kong naka-off nga pala ang call alert noon at inalis ko ang tone na incoming message. Sa sobrang excitement ko sa pagpunta sa Memorial Park kanina, hindi ko na naalala. Lagi kasing naka-silent mode ang kanyang cellphone kapag oras ng trabaho niya sa Acosta Farms. Bumalik siyang muli sa kusina kasunod nito. Hininaan nito ang boses nang muling magsalita. Nandyan bang Tita Maricar mo? Wala, hindi pa dumarating. Pumunta siya sa Kapitolyo. Ano bang tinitext mo sa akin? Hininaan niya ang apoy ng nilulutong adobo. Sana kasi maisama kita sa cocktail party ni na Clarice. Excited nitong tukoy sa isa pa nilang kaibigan. Kamag-anak din iyon ng mga Acosta sa maternal side at may kaya ring pamilya. Bongga yun, Camille. May live band pa. Isi-celebrate ang pagpasa niya sa board at saka yung birthday ng Kuya Ramil niya. Malungkot siyang sumulyap dito. Nabura ang excitement nito. Don't tell me na hindi ka pa rin papayagan ng Tita Maricar mong makipag-party? Kailan ba niya ako pinayagan? Pambihira. Ano namang mawawala sa kanya kung papayagan kanya mag-enjoy paminsan-minsan? Anitong lukot na ang mukha. Noong prom night natin sa high school, hindi kanya pinayagang umattend, pati ron sa graduation ball natin sa college. Camille, hindi ka na niya pinag-aaral ngayon. May trabaho ka naman na. And you're already 22, for God's sake. Hindi pa rin ba pwede? Nakarinig sila ng kulog at hindi nagtagal ay nagsimula ng bumuhos ang ulan. May payong ka bang dala? Tanong niya rito. Of course! Alam mo namang kakambal ko ng payong ko. So, what about the party? Hayaan mo, susubukan kong magpaalam sa kanya. Kailan ba yun? Nabuhayan itong muli ng loob. Talaga? Last Saturday? Next month pa naman yun? Naku po, ang tagal pa naman pala. Joy, nag-uumpisa pa lang ang buwan. Hinisian siya nito. Mabuti nga na ganitong maagap ako, no? At huwag kang mag-alala sa isusuot, pahihiramin kita. Napangiti na si Camille. Alam nito na kahit na anong klaseng party ay hindi pa siya nakakadalo, kaya wala rin siyang party dress. Tinikman niya ang niluluto at ini-off na ang kalan. Tinikman din iyon ni Joy. Nag-thumbs up ito sa kanya pagkatapos. Alam mo, kung may maganda mang outcome ang sobrang pagka-istrikto ng Tita Maricar mo sa'yo, ito na siguro. Itong natuto kang magluto. Kung hindi lang bilang ng madrasta mo kung ilang pirasong adobo na yan, I'd like to take some out. Natatawang hinatak na niya ito palabas ng kusina. Pwede kitang ipagluto niyan sa inyo pero sigurado kung mas masarap pa rin ang luto ng mommy mo. And mommy would take offense kapag may ibang nakailam sa kanyang kusina. Now, I have to go bago pa ako abutan dito ng madrasta mong kasimbait ng kontrabida. Sa front steps na lamang niya ito inihatid dahil malakas na ang buhos ng ulan. Nang gabing iyon ay hindi umuwi ang kanyang madrasta. Mag-isa siyang kumain ng hapunan. Nag-aalala na siya kung napano na ito at hindi nakabalik. Malakas pa naman ang ulan. Oo nga at hindi naman iyon nagtagal, ngunit tiyak na madulas ang daan. Tuloy, nang nakahiga na siya sa kama, ay biling baliktad siya at nahihirapan siyang kumuha ng antok. Ano ang kahihinatnan ng gagawing plano ni Camille na paibigin ang anak ng Acosta Farm? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.